Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay The Gamer Pajardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang matapos ang pinuno, ang buong lalaki ay nagpakita ng isang malungkot na ngiti. Natapakan niya ang kanyang bakal na sapatos at wala siyang mahanap na lugar. Kailangan niyang gastusin ang kung fu ng kanyang ina. Matapos niyang mapagtanto na mayroong isang sitwasyon dito, kinuha sila ng ika-13 na master sa isang biglaang pag-atake sa gabi. Matapos mahanap ang kuweba, inakala ng isang grupo ng mga tao na magkakaroon ng ani, ngunit itinapon nila ang kanilang mga sarili sa hangin. Gayunpaman, matapos mapansin ang maraming buhay sa kuweba, lalo na ang apoy sa bunten ng apoy sa kuweba ay mainit pa rin, inaasahan ng ika-13 master na hindi malayo ang mga tao, at agad na nagpadala ng isang tao upang lubusang hanapin ang 7 bundok, kabilang ang mga nakapaligid na lugar. Ang araw at gabing ito ay karaniwang lumipas. Nang sila ay lubos na nagtataka kung bakit biglang nawala ang mga taong ito at handang umatras ng kanilang mga tropa, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita nila ang 3 tao na biglang sumulpat. Sa kanilang 3, mayroong isang lahi ng tao, kasama ang isang kakaibang hitsura, na madaling nauugnay sa pagkawala ng hangin. Ang pinuno ay nakaramdam ng malabo na mali. Mas gugustuhin kong patayin ang mali kaysa bitawan, pero hindi ko alam na pas ang bulag pala talaga ang nakatagpo ng patay na daga. Kapag nahuli ko ito, sigurado ako. Malamig din ang ngiti ng isang grupo ng mga nasa likod niya sa pagkakataong ito. Ito ay dapat na isang mahusay na tagumpay. Kung maganda ito, hindi lang 10-10 milyong tao ang ma-promote sa ranggo, kundi ang pinakamahalagang bagay ay talagang magaling ang babaeng nakapaligid sa lalaking ito. Kung ikaw ay mapalad, ito rin ay isang malaking kasiyahan sa buhay upang kunin ang mga pagod na sapatos para sa mahusay na serbisyo. Sino ka? Taga Yuming City. Pagkakita sa kabilang partido, imbes na matakot ay mas mayabang pa niyang sinabi na hinahanap niya sila. Sa oras na ito, hindi mapigilan ng panggalan na sumimangot. Siyempre, hindi mo makokontrol kung sino ang mga lousy. Kung gusto mo talagang malaman, keep the stone and ask the king of hell yourself after meeting our boss. Pagkatapos ay umungol siya at nagsimula, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at direktang kinuha ang kanyang kapatid upang umatake. Panggalan, kunin mo muna si Zia Wei. Galit na uminom si Aaron, direktang tinapik ang kanyang dibdib sa lugar, naglabas ng isang subo ng dugo, hinawakan ito sa kanyang kamay, at diretsyong tumayo gamit ang isang jade sword. Ang isang grupo ng mga tao ay agad na natakot at nagmamadaling huminto. Kung tutusin, magmumalto pa rin ang pinong buhangin na itinapon ng Aaron ngayon. Hindi, kailangan nating sumabay, determinadong umiling si Panggalan. Hindi niya sinabi kanina. Kung tutusin, nandoon ang kakayahan ni Aaron. Kahit mauna ka, para maiwasan ang pagpigil sa kanya. Pero ngayon iba na. Nanalo si Aaron sa selyo ng lupain at padalos-dalos siyang pinabayaan. Kung tutusin, wala itong pinagkaiba sa pagpayag na mamatay siya. Kung gusto mong sumama, isama mo si Zia Wei. Tuwing delikado, magiging bayani ka. It's my turn to turn. Malamig na uminom si Panggalan at naglakad papuntang Aaron. Alam ni Han Sanchen na ayaw talagang maging bayani ng Panggalan, gusto lang niyang protektahan ang sarili niya. I'm already very happy that you have this heart, pero hindi ako makakaalis dito kasama si Zia Wei. Ikaw lang ang pwedeng kumuha sa kanya. Bilisan mo, mapilit na sabi ni Aaron. She takes you as her main heart and bone. I'll take her away. What's the significance of you not going out? Don't forget, marami ka pang dapat gawin. Susubukan kong pigilan sila. Bilisan mo, mariing umiling si Panggalan. Bakit hindi ko bigyan ng 3,000 na dugo si kuya?
Pasiga na sabi ni Zia Wei. Hindi, halos. Magkasabay na bulalas ng dalawa at pilit na ginulat si Zia Wei. Nasasaktan pa rin si Zia Wei. Kung siya ay dumudugo sa oras na ito, ang pinsala sa kanya ay halos nakamamatay, hindi banggitin ang Aaron. Kahit na ang mga pangolin ay hindi kailanman naisip ang pamamaraang ito. No one can fucking live. Brothers, give it to me. Nakikita ko kung gaano karaming dugo ang hindi niya kayang itapon, nakita ng pinuno ang 3 tao na nag-iisip na umalis. Sa sandaling iyon, galit siya. Nakalimutan na niya ang kanyang mga pag-aalinlangan tungkol sa dugo ni Aaron, itinaas ang kanyang kutsilyo at pinatay siya. Nakita ito ng ibang mga kapatid at mabilis silang pinatay. Gaya ng inaasahan niya, habang itinataas nila ang kanilang mga espada at pinatay sila, gusto ni Han Trini na kopyahin ang parehong hakbang pagkatapos ng buhay ng isang kapatid na lalaki, ngunit siya ay nabigla ng pinuno. Wala siyang choice kundi umatras at masugatan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Isang malakas na presyon ang tila bumagsak mula sa langit at bumangon mula sa lupa. Tumayo ang mga tao dito. Naramdaman lamang nila ang matinding pagtaas ng presyon sa panahon ng pagkain. Naramdaman pa nilang umaagos ang pawis kapag hindi sila gumagalaw. Ito ay ang pinuno na malapit ng putulin ang balikat ni Aaron gamit ang isang kutsilyo. Lalo itong naging hindi komportable. Ang dalawang kamay na may hawak ng kutsilyo ay hindi hawak ang kutsilyo, kundi isang malaking bagay na tumitimbang ng 10,000 kilo. Hindi nito may baba o may angat. Maaari lamang itong iangat mula sa manipis na hangin. Nanginginig ang mga kawawang kamay. Ito, anong problema? May gulat na tumingin sa paligid at natigilan. Hindi sila mas mahusay kaysa sa mga pinuno. Ang buong katawan ng anti-Buddha ay biglang ibinigay doon. Mahirap maglakad bawat pulgada. Bawat galaw ay parang naglalakad na may malaking bundok. Ang 3,000 tao ni Han, na Natamba, ay nakakita rin ng kakaiba sa paligid at lumingon kung bakit. Ngunit ang buong paligid ay nababalot ng dugo. Saan ko makikita kung may darating na iba? Ang mga bundok at ilog ay nasira. Biglang naghanap ng bilog ang 3 tao at walang nakita, light drink lang ang narinig nila. Ang sumunod na segundo, isang pulang malawak na lugar sa madugong mundo ang direktang umatake mula sa langit at tumagos sa karamihan. Bang! 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 Dumaan si Red Mang. May 4 na pagsabog at kambal ng usok. Ilang malalakas na lalaki, kabilang ang pinuno, ang nakatakas na direktang nabaligtad ng pagsabog sa maikling panahon, at ang kanilang mga katawan ay tumama sa lupa na parang libu-libong tao, kaya't ang lupa ay talagang gumagalaw. Fuck! Sino? Galit na binuksan ng pinuno ang itim na hangin sa kanyang katawan at tumayo ng husto. Gayunpaman, nang siya ay tumayo, ang pinuno ay nagalit at nababalisa. Ang galit na boses ng buong tao ay isang marahas na inumin. Fuck, where are they? Sa dagandong na ito, naaninag din ito ng ibang malalakas na lalaki. Tumingin sa paligid, saan natin makikita ang Aaron at iba pa sa oras na ito? Balahibo lang ng manok, walang natira. Nasaan ang mga tao? Isang grupo ng mga tao ang napakalito at ganap na hanggal. Ngayon lang, ito ay isang pulang malawak na daanan at isang instant na pagsabog. Wala nang iba. Paanong naging ganito? At halos nang ang mga taong ito ay ganap na natigilan, ang Aaron na mga tao doon ay lumipad pababa ng bundok kasama ang pulang mangga. Sa pagbabalik tanaw, nakita ko ang lugar kung saan nag-away ang ilang tao. Sa oras na ito, mayroong isang masa ng pula. Napagtanto ng isang grupo ng mga tao na ito ay tila dugo ng langit at lupa, ngunit sa katunayan ay isa lamang itong ilusyon na binalot ng pulang ilaw sa isang lugar. At ang pulang mang na nagdadala sa kanyang sarili at sa iba pasulong ay hindi isang pulang ilaw, ngunit isang pulang sutla lamang. Muli akong tumingin sa itaas, nakita kong may isang figurang dahan-daang lumilipad kasama ang 3 tao. Ate ko yon. Nakilala ni Zia Wei ang figure na lumilipad sa hangin at hindi niya napigil ang sumigaw sa tuwa. Tiningnan ito ni Aaron. Tama na, si Zia Ran ang lumilipad sa langit. Si Zia Ran ang nagligtas sa atin, masayang sabi ni Pangolin. Tumanggo si Aaron. Ang sitwasyon ay kritikal. Kung hindi biglang sumulpat si Zia, hindi talaga siya naglakas loob na isipin ang mga kahihinatnan sa likod niya. Gayunpaman, dahil dito, medyo nahihiya pa rin ang Aaron.
Pagkatapos ng lahat, inilabas niya lang si Zia Wei at inilagay ang iba sa ganoong panganib. Ang hirap talaga gumawa ng trabaho. Ilang sandali pa, isang grupo ng 4 na tao ang lumipad palayo sa bundok at nakarating sa paanan ng bundok. Nang makitang malayo ito at ligtas, tumakbo si Zia sa kanyang kamay. Ang pulang sutla na siling ay hinayla mula sa 3 tao at bumalik sa mga kamay ni Zia Ran. Habang ligtas na nakarating ang 3 tao, tumakbo si Zia sa wakas ay dahan-daang nahulog mula sa langit. Ate, nang makita niyang tumakbo si Zia, bagamat nahiwalay lang siya ng ilang saglit, tuwang-tuwa pa rin na sumugod si Zia Wei at sumugod sa mga bisig ni Zia Ran. Nakangiting tumakbo si Zia at niyakap ang kapatid, na may banayad ng ngiti sa labi. Ate, alam mo ba kung gaano ka napapanahon? Kung darating ka kahit 1 minuto, sa tingin ko. Simple lang ang isip ni Zia Wei. Kapag nakita niya ang kanyang kapatid na babae, sinabi lang niya ang mga ito, ngunit nakalimutan niya ang Aaron sa kanyang likuran. Sa mga oras na ito, mas nahihiya siya dahil sa mga salitang ito. Nang makitang ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang ulo sa kahihiyan, tumakbo si Zia ay hindi siya sinisisi gaya ng inaasahan. Tinapik niya ang balikat ni Zia Wei at nakangiting sinabi, hindi ba ayos lang ngayon? Mahusay na tumango si Zia Wei at curious na sinabi, nga pala, ate, paano ka napunta dito? Tumakbo si Zia ng malumanay, tumingin kay Han Sanchen, at pagkatapos ay walang pakialam na sinabi, hindi alam ni Zia Wei, ngunit nahulaan ng Aaron kung ano ito. Ang katakawan ng kasamaan. Ang bagay na ito ay kumakain ng higit sa anumang bagay. Kahit na nakalimutan ni Aaron na kunin ang taong ito, tumakbo si Zia ay malamang na ayaw niyang manatili dito. Pagkatapos ng lahat, kung pananatilihin mo ang taong ito, tinatayang ang buong tauyuan ay kakainin ng mga kalakal na ito sa maikling panahon, nang walang anumang buhok na natitira. Mukhang naalala mo ang nakalimutan mong dalhin. Nakita ni Zia ang ekspresyon ni Aaron at natural na alam niya ang ibig niyang sabihin. Hindi niya napigil ang matawa. Hinawakan ni Pangolin Hehe ang ulo niya at nagsorry, nakalimutan ko talagang tanggalin ang masamang mata ko bago ako umalis. Ang kapabayaan natin. Tumakbo si Zia na hindi nagsalita at ginalaw ang kanyang kamay, na lumabas na ang katawan ng masamang mata ko. Gayunpaman, sa sorpresa ni Aaron, nawala lang siya sa pinagmulan ng peach araw at gabi. Sa oras na ito, ang masamang katakawan ay talagang 1 buong dosenang lap na mas maliit. Kasing laki ito ng kordero, at maging ang ningning nito ay masyadong lumabo. Kakaibang tiningnan ni Aaron ang Pangolin at halatang tinanong ang lalaking ito kung ano ang naranasan ng masasamang mata ko. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na pumasok sa pinagmulan ng Peach, tanging Pangolin lamang ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa masamang tao tay. Kahit na nagising si Aaron at tinanong siya, sinabi rin niya na ang masamang tao tay ay mananatili sa isang magandang lugar at sinabi sa kanyang sarili na huwag istorbohin siya. Lola, maganda ba ang lugar na ito? Mula sa laki ng isang elepante hanggang sa laki ng isang tupa. Ang alam mo ay maganda pa rin ang lugar. Ang hindi mo alam ay kung saan magsisigarilyo ng opyo. Napaka-helpless din ng Pangolin. Inosente niyang tiningnan si Aaron, at pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Mukhang hindi ko alam ang mga sari-saring bagay, talaga. It's none of my business. Ang ganda talaga ng place na tinutuluyan niya. Don't say he's a beast, it's me. They all linger and nakalimutang bumalik, nang makita ang Pangolin na nagsasalita pa rin ng ganito, si Aaron ay bahagyang hindi nasisiyahan sa kanyang mga mata. I'll settle with you mamaya. Nandito si Zia Ran, at walang gaanong sinabi si Aaron. Matapos titigan ang mga paninda, lumakad si Aaron sa gilid ng masamang mata ko, bahagyang iniunat ang kanyang kamay, at hinaplos ang likod nito na may kaunting sakit sa puso. Hindi lang maliit, hindi ko alam kung ilang lap, pati ang kabuuan ay mas manipis. Kung sasabihin mong inabuso ito para sa isang lap, hinding-hindi ito pagdudahan ng Aaron. Bilang dating kasama sa bisig at nailigtas pa ang kaibigan ni Aaron, puno ng pagkakasala ang Aaron. Gayunpaman, nang si Aaron ay labis na nagkasala, biglang nalaman ni Aaron na ang katakawan ng kasamaan ay medyo kakaiba. Bahagyang nakabuka ang maliit na bibig nito, bumungad ang isang maliit na piraso ng puti. Ano ito? Si Aaron ay sumimangot,
Pagkatapos ay tumingkayad sa harap ng masamang mata ko, at tumingin ng mabuti at maingat sa kanyang kalahating bukas na bibig upang makita kung ano ang nakalantad na puting katawan. Kung mas nakikita mo, ang Aaron ay lalong nalilito. Ang katawan ay parang bilog na bagay, parang bola, hindi malaki, halos kasing laki ng 2 itlog ng gansa. Maaari mo bang isubo ito para sa akin? Tumingin si Aaron sa masamang mata ko. Bagamat hindi siya makapagsalita, sigurado si Aaron na mauunawaan niya ang kanyang sinabi. Tumingin si Evil Tao Tai kay Aaron gamit ang isang mata at tila nag-alinlangan sandali. Pagkatapos ay bahagyang sumandal at marahang ibinuka ang kanyang bibig sa lupa. Isang bilog na bagay ang lumabas sa kanyang bibig sa isang iglap. Itlog. Ang Aaron ay ganap na hanggal. Marahil ang bahagyang nakalantad. Sa kanyang bibig ay isang puting bahagi ng itlog. Sa katunayan, hindi ganap na nakita ng Aaron na hindi ito isang puting itlog hanggang sa tuluyang nahulog ang buong itlog, ngunit may kulay na mga itlog, bukod sa puti na ngayon ko lang nakita, may 4 na kulay tulad ng dilaw at pula na constructed ng mottled stripes sa itlog, which is a 5-colored egg of 5 colors, pero hindi talaga naintindihan ni Aaron, saan nakakuha ng ganitong itlog ang masamang mata ko, ano ang ibig sabihin ng paghawak nito sa iyong bibig, nang matapos itong basahin ni Aaron, handang hawakan ito ni Aaron gamit ang kanyang kamay, ngunit maingat na ibinalik ng masamang mata ko doon ang itlog sa kanyang bibig dahil sa takot na baka may manakawan ng itlog nito. Shit, Aaron Zhang Tuz Monghe ay nalilito, hindi niya alam ang ibig sabihin ng lalaking Yun ito. na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!